Welcome to another episode, another lesson of the Learn Tagalog Filipino podcast. And we'd like to thank our members on Patreon. Now, if you would like to have a tutor and you're trying to learn Tagalog on your own, you could become a member. You could become a supporter as well. Also, you could choose to become a student at the learntagalogfilipino.com website. In this episode, we will be talking about technical vocational institutions or TVIs. Okay, ang mga technical vocational institutions or TVIs ay dapat magbigay ng buong suporta at pakikiisa sa work-based training sa pamamagitan ng mga sumusunod. Technical vocational institutions or TVIs should give full support and cooperation to work-based training through the following. Makipag-ugnayan sa mga industriya, gumawa ng mga maayos na ugnayan o partnership sa mga kumpanya o negosyo na mga-aring pagdausan ng training ng mga estudyante, partnering with industries, build strong relationships or partnerships with companies or businesses where students can have their training. Pagpili ng kwalipikadong industry coordinator. Magtalaga ng taong may kaalaman at karanasan sa industriya para mamahala sa ugnayan ng paaralan at mga kumpanya. Choosing a qualified industry coordinator, assign someone who has knowledge and expertise and experience in the industry to manage the connection between the school and the companies. Pagsasanay para sa mga guro at kawani. Siguraduhin na ang mga tagapagsanay ay may sapat na kaalaman at kakayahan sa work-based training. Training for teachers and staff. Make sure that the trainers and staff have the right skills and knowledge for work-based training. Pagkilala sa mga kasanayang kailangan ng industriya. Alamin kung anong mga skills ang tunay na hinahanap ng mga kumpanya at itugma ito sa mga ibinibigay na training ng paaralan. Identify the skills needed in industries. Find out what skills companies are really looking for and make sure the school's training programs match those needs. Pagtuturo ng malalim na teorya at pagsasanay gamit ang simulation. Bago ipadala sa aktwal na trabaho, bigyan muna ang mga trainees ng sapat na kaalaman sa teorya at pagsasanay gamit ang simulation para maging handa sila. Providing strong theoretical and simulation training before students go into actual work. Give them enough background knowledge and hands-on practice through simulation to prepare them well. Layunin ito na masigurong handa at may sapat na kaalaman ng mga mag-aaral bago sila magtrabaho. The goal is to make sure students are truly ready and equipped before they enter the real working world. Now let's go to the story of the student. Ito ang istorya ng isang estudyante na tatawagin nating Ana. Si Ana ay isang mag-aaral sa isang technical vocational institution or TVI, meron dito sa Pilipinas. Ana is a student at the Technical Vocational Institution or TVI in the Philippines. Gusto niyang maging isang mahusay na computer technician balang araw. She wants to become a skilled computer technician someday. Bago siya magsimula sa kanyang aktwal na trabaho, tumaan muna siya sa teorya at simulation sa kanilang paaralan. Before starting her real job, she first went through theory and simulation at her school. Tinuruan sila kung paano ayusin ang mga computer, printer at internet connection. They were taught how to fix computers, printers, and internet connections.
May isang tagapagsanay na laging nagbibigay ng malinaw na paliwanag at may karanasan sa industriya. There was a trainer who always gave clear explanations and had real industry experience. Sa tulong ng kanyang tagapagsanay, naging handa si Ana para sa kanyang work-based training. With the help of her trainer, Ana became ready for her work-based training. Ang TVI nila ay may pakikipag-ugnayan sa isang kilalang kumpanya ng IT. Their TVI had a partnership with a well-known IT company. Dito ginawa ni Ana ang kanyang OJT, on-the-job training. Ana did her OJT or on-the-job training there. Sa kumpanya, sinalubong siya ng isang industry coordinator na nagturo sa kanya ng mga kasanayang kailangan niya. At the company, she was welcomed by an industry coordinator who taught her the skills she needed. Naging mahirap sa simula, pero dahil sa kanyang training, unti-unti siyang nasanay. It was hard at first, but because of her training, she slowly got used to it. Tinulungan din siya ng mga empleyado sa kumpanya at palagi silang nagbibigay ng suporta at feedback. The employees at the company also helped her and always gave support and feedback. Matapos ang isang buwan ng training, mas tumindi ang kumpiyansa ni Ana sa kanyang ginagawa. After a month of training, Ana became more confident in what she is doing. Handa na siyang harapin ang totoong mundo ng trabaho. She was now ready to face the real world of work. Now, as part of our learning here on this episode, on this lesson, we have a dialogue between Ana and a colleague or a coworker. Here is the dialogue. Magandang umaga. Ikaw ba si Ana? Good morning. Are you Ana? Opo. Ako po si Ana. Magandang umaga po. Yes, I am Ana. Good morning, sir. Welcome sa kumpanya. Ready ka na ba sa iyong OJT? Welcome to the company. Are you ready for your OJT? Medyo kinakabahan po pero handa na rin. May training po kami sa school, teorya at simulation. I'm a bit nervous but I'm also ready. We had training at school, theory and simulation. Ayos! Anong mga kasanayan ang natutunan mo? Great! What skills did you learn? Natuto po ako kung paano mag-ayos ng computer, printer at basic internet setup. I learned how to fix computers, printers, and do basic internet setup. Maganda, gagamitin mo ang mga iyan dito. Ako ang industry coordinator mo at tutulungan kita sa training. Good. You'll use those here. I'm your industry coordinator and I'll help you with the training. Maraming salamat po. Gusto ko po talagang matuto pa at maging mahusay na technician. Thank you very much. I really want to learn more and become a skilled technician. Ganyan ang attitude na gusto ko. Tara, ipakikilala kita sa team. That's a kind of attitude I like. Come on, I'll introduce you to the team. Okay, here are some expressions, some Filipino expressions or Tagalog expressions to practice from this dialogue. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. I'm nervous. Kinakabahan ako. Next expression. Handa na ako. Handa na ako. I'm ready. Handa na ako. Next. Natuto ako. Natuto ako. I learned. Tutulungan kita.
Tutulungan kita. I will help you. Tutulungan kita. Gusto kong matuto. Gusto kong matuto. I want to learn. Gusto kong matuto. And lastly, tara. Tara. Let's go. Tara. We'll go to the vocabulary. Punta tayo sa bokabularyo. First word is suporta. Suporta. Support. Kailangan ng suporta mula sa paaralan para sa training ng mga estudyante. Kailangan ng suporta mula sa paaralan para sa training ng mga estudyante. The school needs to give support for the students' training. Suporta. Next word is pakikiisa. Pakikiisa. Cooperation. Participation. Mahalaga ang pakikiisa ng paaralan sa mga kumpanya para sa matagumpay na training. Mahalaga ang pakikiisa ng paaralan sa mga kumpanya para sa matagumpay na training. The school's cooperation with companies is important for successful training. Pakikiisa. Cooperation, pakikiisa. Next is pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan, communication or partnership. May pakikipag-ugnayan ang TVI sa iba't ibang negosyo. May pakikipag-ugnayan ang TVI sa iba't ibang negosyo. The TVI has partnerships with different businesses. Pakikipag-ugnayan. Next is kumpanya. Kumpanya or company. Dito sa kumpanyang ito, gaganapin ang OJT ng mga estudyante. Dito sa kumpanyang ito, gaganapin ang OJT ng mga estudyante. The students' OJT will be held in this company. Kumpanya. Next is pagsasanay. Pagsasanay. Training. Ang pagsasanay ay makatutulong sa paghahanda ng estudyante para sa trabaho. Ang pagsasanay ay makatutulong sa paghahanda ng estudyante para sa trabaho. Training helps prepare students for work. Next is kasanayan. Kasanayan, skill. Kailangan matutunan ng estudyante ang mga kasanayang hinihingi ng industriya. Kailangang matutunan ng estudyante ang mga kasanayang hinihingi ng industriya. The student must learn the skills required by the industry. Kasanayan. Next is tagapagsanay. Tagapagsanay. Trainer. Ang mga tagapagsanay ay dapat may sapat na kaalaman sa kanilang itinuturo. Ang mga tagapagsanay ay dapat may sapat na kaalaman sa kanilang itinuturo. Trainers should have enough knowledge about what they are teaching. Tagapagsanay. Industriya. Industriya. Industry. Alamin natin kung anong kasanayan ang kailangan ng industriya ngayon. Alamin natin kung anong kasanayan ang kailangan ng industriya ngayon. Let's find out what skills are needed by the industry today. Industriya. Our next word is karanasan. Karanasan. Experience. May karanasan siya sa pagtuturo at sa aktual na trabaho. May karanasan siya sa pagtuturo at sa aktual na trabaho. He has experience in both teaching and real-world work. Karanasan.
Next word is teorya. Teorya. Theory. Mahalaga ang pag-unawa sa teorya bago ang aktwal na trabaho. Mahalaga ang pag-unawa sa teorya bago ang aktwal na trabaho. Understanding the theory is important before doing the actual job. Teorya. Next is mag-aaral o estudyante, student, learner. Ang bawat mag-aaral ay dapat mabigyan ng sapat na paghahanda. Ang bawat mag-aaral ay dapat mabigyan ng sapat na paghahanda. Every student should be given proper preparation. Mag-aaral o estudyante. Mundo ng trabaho. This is a phrase. Mundo ng trabaho. World of work or workforce. Mas magiging madali ang pagpasok sa mundo ng trabaho kung may sapat na training. Mas magiging madali ang pagpasok sa mundo ng trabaho kung may sapat na training. It will be easier to enter the world of work with proper training. Mundo ng trabaho. I hope you learned something, and if you're serious with your Tagalog lessons, and if you want to get a teacher or you want to hire a teacher, a tutor, an online tutor, you could go to patreon.com/Learn Tagalog Filipino and choose the tier. And choose the tier where you could get a Tagalog tutor. Or you could just join us. Alright? At kung nag-aaral ka ng Tagalog, you can do it. Kayang-kaya mo yan.